Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa Music 2. Ako nga pala si Teacher Lady at ako ang magiging guro ninyo sa asignaturang ito. Pagkatapos ng talakayan, 85% kasanayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang pagkakaiba ng sound at silence gamit ang mga nota, nakakatugon at nauugnay ang angkop ng nota gamit ang mga kamay sa pamamagitan ng visual images at nabibigyang halaga ang pagkatuto ng sound at silence sa pang-araw-araw na gawain. Mga bata, gusto niyo ba ng gawain? Ngayon, kung gusto ninyo ng gawain, narito at pagmasdan ninyo ang mga larawan na aking ipapakita. Ngayon, sa aking katanungan, ano ang napapansin ninyo sa unang dalawang larawan? Tama, ang unang dalawang larawan ay ang batang umiiyak at ang batang hindi umiiyak. Ngayon, anong larawan ang gumagawa ng tunog? Tama, ang gumagawa ng tunog ay ang batang umiiyak. Samantalang ang hindi gumagawa ng tunog ay ang batang hindi umiiyak. Ngayon, pagmasdan ang larawan. Tama, ang mga nasa larawan ay ang telebisyon na nakabukas at ang telebisyon na hindi nakabukas. Anong larawan ang gumagawa ng tunog? Tama, ang larawan na gumagawa ng tunog ay ang telebisyon na nakabukas. Samantalang hindi gumagawa ng tunog ang telebisyon na hindi nakabukas. Ngayon, pagmasdan naman ang panghuling mga larawan. Tama, ang mga nasa larawan ay ang mapayapang kalikasan at ang kalikasan na malakas ang hangin. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang gumagawa ng tunog? Tama, ang gumagawa ng tunog ay ang panahon na malakas ang hangin, samantalang walang tunog naman ang payapang kalikasan. Lahat ng bagay sa ating paligid ay gumagawa ng tunog. Kahit saan tayo pumunta ay may naririnig tayong tunog. Ang mga tunog ay maaaring galing sa bagay, sasakyan, hayop, tao, at maging sa kalikasan. Ngayon, base sa ating naging gawain, ano sa tingin ninyo ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Tama, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa may tunog at walang tunog. Kung sa Ingles, ito ay sound at silence. Magaling mga bata! Ang musika ay nagbibigay din ng tunog. Kapag nakakarinig kayo ng tunog, ano ang inyong ginagawa? Tama, napapasayaw, naipapalakpak ang mga kamay at naipapadyak ang mga paa. Ano naman ang ibig sabihin ng mga larawan na ito? Tama, ang nasa larawan ay simbolo o pananda sa kalsada. Ito ay pananda ng huminto o magpatuloy. Araw-araw ay nakakakita tayo ng mga pananda sa kalsada kapag tayo ay bumabiyahe. Ngunit, nakakita na ba kayo ng pananda sa musika? Wala pa. Sa musika ay may iba't iba ring simbolo o pananda. Ang simbolong guhit na ito ay nagpapakita ng tunog. At ang simbolong ito naman ay tinatawag na rest o pahinga. Ito ay nagpapakita ng walang tunog ng bahagi ng awitin. Ang bawat tunog ay may rhythm. Ano sa tingin ninyo ang rhythm? Tama, ang rhythm ay ang daloy o galaw ng musika. Nakakaramdam tayo ng rhythm sa ating katawan gaya ng pagpalakpak, pagpadyak at pagtango ng ulo. Ang rhythm ay may tinatawag na beats o pulso na maaring walang tunog.
Ito rin ang paraan na ang sounds at silence ay naipagsasama sa pagkakasunod-sunod ng malakas at mahinang elemento. Pag-aralan natin ang mga simbolong ito sa musika. May mga rhythms na may isahang tunog. Ang iba naman ay may dalawang tunog. Ang quarter note ay may katumbas na isang palakpak. Ang eighth note ay may katumbas na dalawang palakpak. Ang rest ay nagsasabi na tahimik o walang tunog at may katumbas na pagbuka ng palad. Ang quarter note ay may mahabang palakpak. Ngayon, pag-aralan ang bawat rhythmic pattern at ibigay ang katumbas nitong palakpak para sa tunog at pagbuka ng kamay para sa walang tunog. Ano ang sagot sa rhythmic pattern na ito? Tama, 5 palakpak at may isang pagbukas ng palad. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata!